Hello, magandang araw po muli sa ating lahat. Ito yung video ni Senadora Amy Marcos na kung saan ay sinasabi niya rito na parang ayaw niya daw ma-impeach itong si VP Sara, pero sabi nga niya ay magpapasko pa naman at parang hindi daw maayon sa kanila. So ano kaya ang katotohanan sa likod ng mga salitang ito ni Senadora Amy? Wala bang halong pagkukunwari at talaga bang kinikilala niyang kaibigan ito si VP Sara kaya ganito siya magpahayag ng kanyang reaksyon hinggil sa impeachment na pinafile against sa VP Sara. At yun nga, medyo nahuli tayo sa pagbahagi ng video na ito dahil mukhang hindi ko alam ang update ngayon kung ano na ang nangyayari. So kahit ano pa man, gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang video na ito na isang interview kay Senadora Amy Marcos para po may idea kayo kung ano ba talaga ang plano nila kay VP Sara at siya ba talaga ay sumusuporta na wag ma-impeach itong Vice President at sinabihan niya daw ang kanyang kapatid o brother na si President Marcos na huwag ituloy itong impeachment kay Sara Duterte. So sundan natin at panoorin natin itong video na ito. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan na. Bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ng mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan, hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? Dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya away nga. Pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, ayan hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na, May na, ayan ano ang tingin niyo? Mag-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, December 12 po. A second impeachment complaint is to be filed Wednesday against Philippine Vice President Sara Duterte. This was announced by the progressive group Bayan even as the Marcos Jr. administration distanced itself from the first complaint filed Monday at the lower house. A day after the first ever impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was filed before the House of Representatives, a lawmaker from the Makabayan bloc announced that 50 representatives from various progressive organizations and concerned citizens are set to file another impeachment complaint against the VP. Their basis, the alleged corruption and misuse of confidential funds during Duterte's stint as Vice President and Education Secretary. In a media advisory, progressive group said the filing is scheduled on Wednesday. Makabayan congressmen at the lower chamber will endorse the fresh impeachment complaint. Ang gusto nating tutukan doon sa impeachment complaint na may ifa-file ay kung paano ba talaga hindi nagpakita na pagiging katiwa-tiwala ang vice-presidente sa simula pala ng kanyang termino. Kasi malaking red flag na sa atin na hindi pa natapos yung unang half year pa lang niya. Doon pa lang, di ba, ni-request na niya yung 125 million pesos na confidential funds na nagastos in 11 days. Manuel is optimistic there is still time to tackle the impeachment complaint against Duterte and that it will get the needed votes, at least at the lower chamber of Congress. Merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period. We owe it to the people. Trabaho po natin yung
asikasuhin talaga ang anumang impeachment complaints na maifa-file. Tingin natin hindi siya waste of time. That's even as Malacanang distanced itself from the ouster move against the Vice President. Executive Secretary Lucas Bersamin said the office of President Ferdinand Marcos Jr. has nothing to do with the impeachment complaint against Duterte, adding that it is an independent initiative of complainants who are private citizens and that its endorsement is a prerogative of any House member. Among the evidence that may be used to support allegations of betrayal of public trust, according to at least 2 congressmen, are the allegedly fabricated acknowledgement receipts supposedly submitted by the offices led by Duterte to justify their confidential expenses in 2022 and 2023. Isa pa pong video ang nais kong ibahagi sa inyo at ito ay tungkol naman ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan ay parang sinalubong siya ng mga tao rito. Kung hindi ako nagkakamali ay baka sa part ng Mindanao ito o sa Davao City mismo itong video na ito, dahil ang salita niya rito ay talagang nagbibisaya siya rito. So dito kasi sa video na ito parang umiyak yata dito yung dating Pangulo dahil nga sa nangyayari kay Vice President Sara Duterte. At talagang siyempre umiira lang pagiging isang ama at ayun ang nakikita ko sa mga isa pa kasi may edad na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at medyo nagiging emotional siya rito sa video na ito. So panoorin po natin ito at sundan po natin at hindi ko rin masyadong naiintindihan yung iba niyang Bisaya kasi iba ang lingwahe nila sa pagiging Bisaya namin eh. Iba yung pero sa mga nanonood dito at nakakaintindi, sana mag-comment na lang kayo at i-comment nyo na lang yung tamang mga sinasabi dito ng ating dating Pangulo. At panoorin natin itong video na ito. Nabawinias! Nabawinias! Grabe! Ang atong nagmahal sa nasod sa Pilipinas, former President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Singgit sa katawan, Duterte! 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 Nakakapalangga sa ato ang President, former President, ang hikang sa masa para sa masa, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pwede na tawag kalingkod mga Nabawinias. Ang inyong tamang kanako ug ako ug akong mga anak ang nagsilbi karon sa gobyerno. So napanood nyo ang mga video na ating ibinahagi. Kung inyo pong nagustuhan ito, paki-like at share na rin po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.